Magandang araw mga study buddy. Naranasan mo na bang makatampo sa kaibigan? O kaya naman ay ikaw ang nagkamali at gusto mong humingi ng sorry pero nahihiya ka? Paano kaya natin ito maipapahayag ng maayos? Alam mo ba na isa sa pinakamagandang paraan ng paghingi ng paumanhin ay sa pamamagitan ng liham? Sa video na ito, matututuhan natin kung paano gumawa ng liham pangkaibigan na humihingi ng paumanhin. Kaya ihanda ang inyong notebook at makinig ng mabuti. Ako nga pala si Teacher Waven ng Study Buddy PH, ang inyong kaibigan sa pag-aaral. Sa ating aralin ngayon, matututuhan ninyo ang ano ang liham pangkaibigan? Bakit mahalaga ang paghingi ng paumanhin? Paano sumulat ng liham para ayusin ang tampuhan ng magkaibigan? Handa na ba kayo? Kung handa na, sabihin nga ninyo, "Handa na kami, teacher!" Pakinggan natin ang isang maikling kwento tungkol sa dalawang magkaibigan. Ang kwento ay tungkol kina Risa May at Johanna. Sila ay matalik na magkaibigan. Ngunit isang araw, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Akala kasi ni Risa May na sinisiraan siya ni Johanna sa ibang tao. Dahil dito, nagkatampuhan sila. Mas lalong naging mahirap ang sitwasyon dahil lumipat ang pamilya ni Johanna sa Cebu. Hindi nila agad naayos ang kanilang tampuhan. Isang araw, may dumating na liham para kay Risa May. Ito ay mula kay Johanna. Sa liham, sinabi ni Johanna, hindi niya siniraan si Risa May. Humihingi siya ng paumanhin. Umaasa siyang maaayos muli ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos basahin ang liham, napangiti si Risa May dahil nalaman niya ang totoong nangyari. Subukan nating sagutin ang ilang tanong. Isa, sino ang magkaibigan sa kwento? Tama, Risa May at Johanna. Bakit sumulat si Johanna? Tama, upang humingi ng paumanhin at ipaliwanag ang kanyang panig. Sa tingin ninyo, mahalaga bang humingi ng sorry kapag nagkamali? Siyempre naman, dahil ang paghingi ng paumanhin ay nakakatulong upang maayos ang relasyon. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano ang liham pangkaibigan. Ang liham pangkaibigan ay isang sulat na ipinapadala sa kaibigan upang mangumusta, magkuwento, magpasalamat o humingi ng paumanhin. Karaniwan itong may mga bahagi tulad ng address, kung saan isinulat ang liham, petsa, kung kailan isinulat, bating panimula, halimbawa, minamahal kong kaibigan, nilalaman ng liham, ang mensahe, bating pangwakas, tulad ng nagmamahal, lagda, pangalan ng sumulat. Narito ang halimbawa ng maikling liham. Minamahal kong kaibigan, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari noong nakaraang linggo. Hindi ko sinasadya ang aking nasabi at ayokong masira ang ating pagkakaibigan. Sana ay mapatawad mo ako. Namimiss ko na ang ating mga kulitan at tawanan. Nagmamahal, Ana. Kita ninyo, sa liham na ito ay malinaw na. Humingi ng paumanhin, nagpaliwanag, at nais ayusin ang pagkakaibigan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang focus ng pandiwa sa sanhi. Ito ay pandiwa na nagsasabi ng dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay.
Karaniwan itong gumagamit ng panlaping. Ika, ikina. Halimbawa, ikinatuwa ni Ana ang magandang balita. Ikinalungkot ni Ben ang pagkawala ng kanyang alagang aso. Napansin ba ninyo? Ang mga salitang ikinatuwa at ikinalungkot ay nagpapakita ng dahilan ng damdamin. Mga study buddy, tandaan natin ito. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero ang mahalaga ay marunong tayong umamin sa pagkakamali, humingi ng paumanhin, at ayusin ang ating relasyon sa iba dahil ang tunay na kaibigan ay marunong magpatawad. At iyan ang ating aralin para sa araw na ito. Kung may kaibigan kang nakatampuhan, baka ito na ang tamang oras para magsulat ng liham at humingi ng sorry. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang masayang aralin. Ako ulit si Teacher Waven ng Study Buddy PH. At tandaan ninyo, ang batang nag-aaral, siguradong nagtatagumpay. Kita-kita tayo sa susunod nating lesson. Ngayon naman gawin natin ang mga sumusunod na gawain para mas lalo pa tayong matuto.